Melencio Natates. Yung pagiging Ilocano niya. In-appoint siya ni BBM, pinili siya. Ano mga sipsipan sa PNP, dami, grabe, matindi. Bakit hindi niyo sundin si Duterte, Bongbong Marcos? Nag-appoint siya ng PNP chief, wala sa pagkisuda pakalam, Ilocano man, o Kapampangan, o Tagalog, o ano nilalagay niya. Ikaw, namimili ka ng Ilocano, pati yung sa AFP mo, Ilocano. Ano nangyari niyan? Kaya nagreklamo yan si Audi Mungaw. Hindi siya kasi Ilocano, kaya hindi siya napopromote. Magre-retiro na siya, wala pa siya na-promote. So, nagsalita na lang siya laban sa iyo at nag-withdraw siya ng support laban sa iyo. So, by the way, sinasabi ko lang yan. But before we dive into the topic, ito po yung topic natin. Napahiya po si Marcos Lacanilaw. Ito po, kasi nag-utos po yung Department of Transportation Acting Secretary na si Giovanni Lopez, inutusan niyang LTO na tingnan niyo uli ang mga batas. Bawal yun. Tingnan niyo kasi may reklamo si James Dickens, na bakit hindi sila pinagpasettle ng babayaran nila yung kanilang dapat bayaran. Lampas na daw ng 15 days. Ang problema sa LTO, nagbilang ng 15 days na pati Linggo at Sabado ay kasama. Pati holiday ay sinama. Christmas Day sinama. Pati New Year sinama. So hindi sila nakabayad tuloy hindi ayaw tanggapin yung kanilang penalty payment ata. So ngayon, because of that, nagreklamo si James Dickens sa Department of Transportation. At inutusan sila ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na yung 15 days ay 15 working days yun, hindi 15 calendar days. Kung pag working days, excluded yung holidays. Ganun na sinasabi niya. Isa pa, binawalan na sila na pa-alarm na ng mga sasakyan kasi isa sa nareklamo ni James Dickens, bakit yung sasakyan ipa-alarma nila? Unang-una, parang ordinary traffic incident lang yun. Na reckless driving, nakabunggo ng konti. Pagkatapos, ang masama pa doon ay hinanapan pa nila ng ORCR. Hoy, mga Manila, nahuli kami minsan. Hindi ko lang babanggitin. Yung anak ko, kasama ako, nagmamaniho yung anak ko, hinuli. Kasi nga, imbis dapat niya sa pinakakaliwang lane siya, dapat ay kumaliwa siya, hindi siya kumaliwa, dumiretso. So hinuli kami. Akalain ba hinanapan kami ng ORCR? Hindi pa sapat yung lisensya ng mabuti na lang dala kong OR sa sasakyan. Mali yan, dapat hindi nakasama yung ORCR. Kaya tanggalin nyo yan. Kaya isa rin sa nireklamo ni Dickens yan. So nevertheless, what is important is, dahil sa nangyaring ito, ay malamang po na mananalo na yung kaso na sinampa namin para sa Regional Trial Court ng Antipolo para i-challenge yung utos ng LTO na bawalan sa paggamit ng sasakyan at i-preventive suspension ang kanyang lisensya. So, because of that, natutuwa ako dyan at yung aming petition for certiorari sa Regional Trial Court ay sigurado ako na aayunan na ng Regional Trial Court kasi isusumiti ko naman ngayon itong utos ngayon ng Transportation Secretary na bawal pala yung ginagawa ninyo na kukumpiskahin nyo ang lisensya na wala man lang kayong binibigay na ticket sa kaso po ni Carlos Subong na kapatid ni Pokwang, kinumpiska lang nila ang lisensya at
hindi binigyan siya ng ticket. Grabe naman ito si Kwan. Akala mo magaling ka, Marcos Lacanilaw, mag-resign ka na nga diyan, civil engineer ka, hindi ka abogado. Hindi mo alam yung ginagawa mo riyan. Kabubo ka talaga. Oh, Bobo, umalis ka na diyan. New Year na New Year eh. Oh, napahiya tuloy kay James Dicken. Oh, yan. Pagpurihin natin si James Dicken muna. Ilabas ko muna yung ano niya. Ang ginawa kasi niya, mahuli ang anak niya, sumulat siya sa ano, yung nireklamo niya yung bakit bawal na gamitin sa sakyan. Pangunang reklamo. Pangalawang reklamo niya ay bakit hinahanapan pa ng ORCR. Yan, pangalawang reklamo niya. Pangatlong reklamo niya ay bakit na kinuha pa yung lisensya, walang ticket na binibigay. Suspendido ng lisensya na for 90 days. Ganon style ng LTO ngayon. Kabubo kasi nakaupo. Basta mga bubo in-appoint. Paano kasi yung nag-appoint bobo rin si BBM? O siya wala ano mga appoint niya. Mga bobo rin. Kawatan pa. Hindi lang bobo, mga kawatan pa. Yan ang problema dyan. So ito po, sariwain po natin ang nangyari po kay Carlos Subong. Tingnan natin yung kay Carlos Subong kung paano nangyari yun. Ito po, ipi-play natin. Ang basihan ng utos ng LTO ay yung nag-viral na video na in-upload nung babae na nakapanood sa konfrontasyon ni Carlos Subong na kapatid ni Pukwang at nung nagtutulak ng kariton. Ayon sa kwento ni Carlos Subong sa akin, ay nagmamaneho siya ng kanyang pick-up, pakanan siya, papunta siya sa isang street. Pagkatapos, nagsalubong sa gitna. Ba't sa gitna dumaan yung nagkakariton? Nabungguan silang dalawa. Pagkatapos, inatras pa ng kariton at binunggo ulit. Doon na bumaba si Carlos Subong. Bakit naman yung una kinasana pinagbigyan ng kita. Tapos pangalawa, dinoble mo pa. Tapos paalis. Nang palis, tapos sinabi, bakit dinoble mo pa? Sinabihan din siya, narinig ng kapatid ni Pukwang na si Carlo, ang tumalikod yung mama na nagkakaniton at sinabihan pa, tarantado ka. Kaya yun na po na nabatok niya sa gilid. Yan po ang kwento niya sa akin. Ngayon, tingnan muna natin ito nag-viral na video na hindi naman buong video ang nakunan. So, ito po. Idikit natin. Ang makikita nyo sa unang-una na mukha ng tao, yan po kapatid ni Pukwang na si Carlo Subong. Yan si Carlo. Bicol Sano Party List Representative Terry. Yan, nakikialam itong tarantado ito, mahilig sumakay. Si Mr. Bean, ha? Terry Redon, Mr. Bean ng Pilipinas. Tingnan mo, Mr. Bean ang kanyang, is urging the Land ang laki ng kanyang pisngi. Mr. Transportation Bean. Office to permanently revoke the driver's license of a motorist caught on video slapping a man during a road rage incident. Redon welcomed the LTO's swift move to prevently suspend the license for 90 days while the case is under investigation, but said strong. Mali po yun. Sa batas, magsuspindi ka, preventive suspension ng lisensya. Mr. Bean, mali po yan. Abogado ka, graduate ka ng UP, pero bakit nabubo ka? Mali po yun. Stronger action is warranted. He called on the LTO to pursue permanent revocation, file criminal charges, and impound the vehicle involved. Grabe. Mga mali-mali sa batas ang pinagsasabi mo rin doon. Umalis ka nga dyan, mag-resign ka sa Kongreso. The incident went viral after the driver, identified as Carlos Subong, was seen confronting a man pushing a cart.
who was with this young child. As the argument escalated, Subong was captured on video hitting the man on the head, drawing widespread outrage online. Ridon said road rage, especially So in the presence of a yung child, babae na kumuha should ng not be video, yun ang tolerated niya. and must carry serious consequences Kinulang plate number. to deter similar acts in the future. So yan po, ngayon, yan ang nag-viral. So unfair naman yung nag-viral na video kasi hindi nakunan yung pinag-umpisahan. So para maintindihan nyo kung ano talaga nangyayari, ito po, i-present ko po yung pangyayari mismo. Ito po. Ito po yung CCTV na nakuha sa aktual na pangyayari. Titignan nyo, panoorin nyo po. Ito kasi siya, sa kabubuhan ni Marcos Lacanilaw, tira ka ng tira, hindi mo pa nga alam ang buong pangyayari, magsuspindi ka preventive sa lisensya, tapos magbibigay ka ng alarma, babawalan mo yung tao na gumamit ng sasakyan. Ngayon, may negosyo siya. Nagde-deliver siya ng itlog araw-araw. Paano pa siya makapag-deliver yan? Hindi niya magamit sa sakyan niya. Sana kung siya lang naman preventive suspension, pwede siyang kumuha ng ibang driver. Dito hindi niya magamit ang sasakyan. Binabayaran pa niya yung buwan-buwan. Kabubo talaga. Ang bubo mo talaga, Marcos Lacanilaw. Napakabubo mo. Panoorin niyo ang totoong nangyari. Makikita niyo po rito, lumabas galing sa Dumanlig Street, papunta dito sa isang street, sa M. Santos Street, pakanan, si Carlos Subong, at doon naman ang galing sa kabilang kanto, yung karito nagtutulak hanggat pumagitna siya. Bakit siya pumagitna? Dapat gumilid lang siya. Wala naman siyang lisensya para gumamit ng kalsada. Kariton siya. Tingnan niyo po. Yan ayan siya. Ayan ayan ang kariton. Sa gilid siya, dapat may kasama siyang anak. Anak niya yan, batang maliit. Ba't gumitna siya? Kaya nung pagpasok na yun, binunggo niya ang kwan. Ngayon, pagbugo niya, inatrespass niya uli at binunggo pa niya ulit. Kaya dito na bumaba si Carlos Subong. Tingnan niyo pag nagbukas ng driver's door. Lumabas. Yan si Carlos Subong, lumabas. At kinumpronta niya. Bakit mo? Kinasanang isang bunggo, pinabayaan, hinayaan na kita. Dinoble mo pa. Tapos lumabas itong lalaki at saka may babae rito na nagbibideo. Yan, babae nakadilaw, yan nagbibideo. Kung ano na, ang ibig sabihin, unfair po, ang nakita na lang isang palan blues. Ngayon, bumalik na siya pagkatapos niya, hindi naman sampal yung batok sa gilid, sa kanang gilid. Bumalik na siya dito at dumiretso na. So, ganun po ang talagang nangyari. Hindi na walang pinag-umpisahan. Sino ba naman manampal ng tao kung walang pinag-umpisahan, di ba? So, ganun lamang po yan. Yan po ang totoong nangyari. So, ikaw talaga, ugad ka talaga, Marcos Lacanilaw. Bobo mo talaga. Umalis ka na kaya, mag-resign ka na. Dapat inalam mo muna kung ano. At saka bawal yan, mag-preventive suspension ka. Wala pa nga ang desisyon ng kaso, isuspende mo na. Naghihiring ka pa lang eh. Bobo mo talaga. Saan ka ba makakita? Ang kaso, una ang parusa kaysa paglilitis? Napakabubo mo talaga. Pero anyway, ang utos po ng Kwan, ito basahin natin ang utos ng DOTR. Kasi ang ginawa naman ni James Dickens sa kanyang anak na hindi rin tinikitan, kinuha lang yung lisensya dahil reckless driving at binawalan din sila gamitin ang sasakyan. Anong klase? Tapos hinanapan pa ng ORCR kaya in-impound nila. Bawal po yun. Kaya inutusan kayo ng DOTR, sundin nyo ang batas. Ang tama po dyan is, kung may traffic violation, kunin mong lisensya, ipalitan mo ng resibo. Para yung nahuli mo ay magagamit niya rin ng resibo
para sa ibang traffic enforcers na huli sa kanya, may papakita siyang resibo na nahuli. Kaya pwede niyang antayin niya, kukunin niya, babayaran niya penalty. Ganon sana ang nangyari. Yung problema nito, kabubuhan kasi. Ang bubo kasi in-appoint ni BBM dyan eh. Dapat abogado nilagay dyan sa LTO, hindi yung civil engineer na kagaya ko. Pero kung civil engineer ka tsaka abogado, pwede yon. Talagang ang daming na perwisyong tao sa kabubuhan ng mga tao ng mga opisyal eh. So anong sabi naman ni ng DOTR? Ito, basahin natin. Na naman tayo, marami nang puputol sa atin. Ulitin ko lang, yung binabasa ko lang po, yung utos po ng DOTR, Department of Transportation, na inuutusan ng LTO na itigil muna ang pagkumpiska ng lisensya. Kasi ginawa lang ng umpiska sila ng lisensya. Kagaya po sa tinutulungan ng aming opisina na si Carlos Subong, kinuha niya yung lisensya niya, wala ring binigay na ticket. At sa utos, binawalan din siya gumamit ng sasakyan. Pero mo ginagamit niya sa kanyang negosyo pagbibili sa probinsya ng mga itlog at iba pang mga gulay, tapos dadalhin sa Antipolo at doon niya binebenta. Ngayon, hindi niya magagawa-gawa. Dahil sa ginagawa ng mga trantado sa LTO. May amas kasi yung driver ng pickup, kaya nabunggo kung makakariton. Hindi po yan may amats. Pasensya na po. Hindi po. Ang may mali po doon ng kariton, bakit pumagitna siya? Dapat hindi siya pumagitna. Hindi po yan. Hindi nakainom yung si Carlos Subong. Pasensya na. Naaakwa lang. Ang sabi sa akin ni Carlos Subong, sinabihan ako tarantado ka. Kaya yun ang nag-trigger sa kanya na makasampal. Tandaan ninyo, wala pong tao na magwawala kung walang pinagmulan. Ganun lamang po yan. Well, nagkausap na sila nung lalaki. Nagpirmahan na sila, nag-ayusan na sila sa pulis. So, ibig sabihin, wala na silang problema sa kanilang dalawa. Pumasok pa yung LTO. Ang depensa na ginawa namin dyan, hindi nakasama sa driving yung ugali ng pagsampal kung sinampal man. Wala yon kasi nakaparada na yung sasakyan. Iba yon. Hindi included sa LTO, sa road incident yun. Iba naman yun. Criminal case naman yun na dapat slight physical injuries. Kaya hindi mo dapat isama dyan sa kasong yan, Mr. Lakanilaw. Dapat mag-resign ka na. Wala. Sabihin natin magbabayad na siya ng penalty. Magbabayad ng Bakit babawalan nila bakit mag-preventive suspension? Ang preventive kasi kay pagbabawal, hindi 90 days hindi ba pagamitin ng lisensya? Dapat ticket lang ibinigay. At total, naghihiring pa naman, kumakaso pa lang naman, wala pang desisyon. Yan ang kabubuhan mo diyan, Marcos Lakanilaw. Gago ka. Punyeta ka talaga. Inaamin naman niya ni Carlo na nagkamali siya. Nag-usap na sila nung bata. Anong ng mama. So, ano pang pakialam niya? Bakit ka, wala ka ng basihan ngayon? Kung traffic violation, paano mag-traffic violation? Kasi sa labas ng kutsi, sa labas ng sasakyan, nag-ganon lang siya sa labas ng sasakyan. Hindi po sa loob ng sasakyan. Ano yun? Driving? Yung pagsampal? Driving? Reckless driving? Ano bang violation dyan? Di ba? O yung mga gago dito, utot mo, Victor Javier, gago, bubo mo talaga. Alfred Pitmalu, bubo ka rin. Mga bubo kayo talaga. Kaya bansa natin hindi umunlad kagaya nyo, mga bubo eh. So anyway, sigurado na kami mananalo sa kaso namin laban sa LTO dahil bawal ang magkumpiska ng driver's license. Kundi, kung kukunin mo driver's license, papalitan mo ng citation ticket. Yan ang unang mali dyan. Pangalawa,
Wala po sa LTO niya na babawalan mo na gagamitin ang sasakyan. Wala. Kaya nag-imbento ka ng batas. Lakanilaw. Sarap mo sampalin pag makita kita eh. O, ay dyan na lang. Hanggang dyan na lang tayo. Bahala na kayo mag-comment kung laban kayo sa akin, kung ayaw nung hindi kayo conforme sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kayo pag hindi kayo conforme, lalabas na bubo kayo. Yan po ang batas natin eh. Due process eh. Paano mag-due process kung kumpiskahin mo? Okay? Hanggang dyan lamang po at maraming salamat po sa mga nakikinig kahit kontra kayo sa akin. At pahingi na lang ng like, pahingi na lang ng share para naman magganahan naman tayo kahit na may nagbumura dito. Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa inyo, Alfredo Petpanoa, sa pagpanood niyo si Victor Javier. Kahit na minumura niyo ako, okay lang.